day, Lord, as always. And Lord, we're just gonna enjoy the worship time with you. We're just gonna enjoy your presence in this place, Lord. Be glorified, be magnified, Lord, in this place, in Jesus' name. Amen. Hallelujah.
buhay ni Kuya Cesar. Nagulat naman ako sa patotoo ni Ate Beth. Akala ko magsasayaw na rin si Kuya Cesar eh. Sino akala? Kasama na rin siya sa dance ministry. Nakagalong, magsasayaw na rin si Kuya Cesar. Okay. Yung pala sa prayer ministry. Actually, sa katotohanan po, talagang in church, lahat po tayo rito ay may pwedeng gampanan. Wala pong exempted. Kasi ang pinaka-minimum na pwede natin magawa po ay ipag-pray ang isa't isa. No? And sa ganang akin po, maraming salamat sa nag-pray para sa akin last week, nung ako'y nagkasakit. Bihira po yung hindi ako maka-attend dahil masama ang pakiramdam. Pero sabi nga kanina sa Kalalakihan Fellowship, yung pinakamatagal ko, natrangkaso, isang linggo bago ako nakarecover eh. So, tinatanong ko kay Lord, ano ba ibig sabihin nun? Baka ibig sabihin talaga nun eh, nangangailangan na minsan ng pahinga at unti-unti, no? Dahan-dahanin na. Kasi hindi ka na bumabata. Pero hindi ka pa rin naman matanda. Yeah. Sabihin sa katabi mo, hindi ka pa matanda. Pero ingatan mo yung sarili mo. Anyway, sa isang mapagpalang umaga sa ating lahat at sa mga kasama natin later on sa YouTube, Team Replay, na-appreciate ko po yung ating recording. Alam niyo ba, gusto ko na ipahinto sana. Pero nung nagkasakit ako last week, buti na-review ko po yung sermon ni Ate Len. Palakpakan naman natin ng Panginoon sa buhay ni Ate Len. Sabado na lang po siya nagpresenta ako na magsisermon kasi gumagawa pa ako ng sermon, mukhang kaya ko naman bukas eh. Kaya lang baka kung ano masabi ko kung nag-sermon po ako ng Father's Day. Anyway, salamat po sa Panginoon at tayo'y narito at maging kayo po sa inyong tahanan later on. No? Do share our messages kasi hindi natin alam sino po yung mapagpapala. Kung nag-share po kayo ng time of refreshing, I suggest you also forward the message. Meron sa tayong kapatiran dito, pino-forward niya rin mga messages. Nung kinonsulta ko sa kanya, paano ko na nga kung ipahinto din eh. Kasi tinitingnan ko, 5 lang naman yung nakalike. So mukhang 5 lang yata yung nagre-review. No, ako nga, manaka ka, ayoko rin makita yung sarili ko, ganun eh, no? Tinanong ako ni Ate, natahimik ako, ikaw pa pinapakinggan mo yung sarili mo. Hindi ako nakasagot kagabi habang inaayos ko yung sermon. Anyway, nakakatulong naman. So hanggat kaya siguro gagawin natin. Yan. Kaya manalangin po tayo na magpadala ang Panginoon ng sapat na team para po mas mapaganda pa natin. Mas mapaganda. Anyway, so isang mapagpalang Sunday sa ating lahat. Masaya po ako, naririto ulit ako. No? Sayang lang, wala ako ng Father's Day, pero nakita ko kung maganda yung mga ginawa, no? And palakpakan naman natin yung mga naghanda last week. Kasi, kanina usapan namin yun doon sa aming KKK. Alam niyo ba malaki yung impact nung presentation dito? Sabi nga ng isang tatay doon, hanggang ngayon daw, di pa siya makaget over. Hindi ko alam kung dahil sa maskara. Sabi nga ni Ate Len, sana inuwi niyo po yung maskara. May nag-uwi yata, Yeah, may nag-uwi ng maskara. Sabi ko, hindi ko nga alam kung anong mukha ko yung pinrint nyo. Nakita ko kasama rin ako doon. No, pero yun po, we be a blessing to one another. Yan. Kaya nga sabi ni Ate Len, challenge ito sa mga nanay, sa Mother's Day next year. Isang taon pa naman bago problemahin yan. So, ni-imagine ko yung mga tatay ang magpe-prepare next year. Pero tignan natin. Tignan natin. Palakpakan naman natin yung mga nag-present naman muli. No? Kasi talaga pong may impact po sa mga tatay yung inyong ginawa. Ang tatay, Aba, the strength of the house. Yan. And speaking of the strength of the house, yan, last week po, puro dad ang inyong napag-aralan. Senior ni Ate Len, kailangan dalasan po ang dalangin. Sino rito dumadalas ng pagpipray? Yan. Sana po, dahil sa sinabi ni Ate Beth, dalas-dalasan ng po natin siya. Lalo na pag may pinaalala sa ating mukha, may pinaalala sa ating lugar, no, pangalan, pag-pray po yan. At sama lagi sa prayer po yung church, hindi lang po pag Sunday, yung mga prayer points dyan. No? Dalas-dalasan po natin. At sabi rin, dinggin ng Diyos. Ibig sabihin, pag nangusap ang Diyos, sumunod o makinig. No? Makinig nang may panginginig. So, fear and trembling. At napag-aralan nyo rin po, maganda
talagang sumagot na po tayo dito na tayo po ay maging disciple na. Sabi mag-discipler. No, mag-discipler na tayo. Ikaw na ang mag-disciple. No, dapat tayo na po yung mag-disciple. Yan. Ngayon, speaking of tayo mag-disciple, alam niyo po ba, ang ating tema po ay seize the moment. Buksan niyo yung mga mata, sabi ni Jesus, no, John, sa John chapter 4, sinabi niya, ayan, ang daming ani. Pero, alam niyo po ba na ang mga harvesters, tinitrain pa din po yan. No? Tinitrain pa din po yan. Sino rito nakapagtrabaho na? Ako lang, ayan. Sino rito lumipat na ng trabaho bukod kay Ate Jonah? Tinawag pa alam niyo ba, pinaka-boring na panahon, pag lumipat ka ng trabaho, o yung bagong hire, yung unang 2 linggo, tama po ba? Unang 2 linggo. Lalo na pag baguhan ka, fresh graduate, yung unang 1 buwan. Kasi wala kang gagawin. Naalala ko tuloy nung bago po ako nagtrabaho, 1 buwan talaga yan. Basa lang ako ng basa ng manual. No? Bakit? Kasi kailangan ma-familiarize po ko sa produkto. No? Tapos andyan dyan yung i-orient ka. Ganito yan ganito yan. Ganyan, ganito, no, tatanggap ka kasi product engineer no. So, bali, we spend a few months or few weeks, no, training and ang tawag dito, being familiar no, sa ating gagampan ng trabaho. At wala akong pinag-iba yan, no, that is not different from being a discipler. If you want to be a discipler, dapat po dumaan tayo sa pagiging disciple. Yan. Kaya nga, we encourage everyone, tapusin yung first step, tapusin po yung Believer's ID, daanan po yung Revival DNA. Nang sa ganon, nakahanda po tayo, we are ready to seize the harvest. Kasi yung gagawin natin. Na-imagine nyo po ba, kung yung mga umaani ng gulay, umaani po ng palay, hindi nila alam ang ginagawa nila, tabas lang sila ng tabas, and then pagkatabas, anong gagawin? Nilalagay lang dyan. Hindi alam kung paano tataliin, hindi alam kung saan dadalhin, di ba? Kaya sinasabi din in-orient, di ba? Ganito gagawin mo, ganito gagawin mo. So, ganun din tayo. At dahil po yan, dapat tayo naman lang nag-disciple. Pag-usapan po natin, bilang discipler, ano ba yung ginagawa natin? Sa kanang akin po, in my opinion, no, one of our unique calling is to have a positive impact sa mundo natin. Hindi man sa buong mundo, kundi kung nasaan ka sa parte ng mundo. Eskwelahan ba yan? Trabaho ba yan? Tindahan ba yan? Palengke ba yan? O kaya kanina, no, nasa McDo kami, nag-pray, tinginan ko yung mata ko, nakatingin yung, parang bago sa mga tatay na yung mga kalalakihan, nagpipray, pikit ang mata. Sabi ko, okay, no, okay. Not being a show off, pero gano'n, we have a positive impact, or we create an impact, positive effect, no, doon sa mundo natin. And if we are to seize the harvest, sana po ang ating epekto ay positibo. Sabi mo, positibo. No? Kasi dalawa lang po yan eh. Either yung tao lalong mapapalapit sa Diyos o lalong mapapalayo. Kaya ang ating pong pag-aaralan at sisilipin ngayon as we continue to look into Matthew chapter 5, the start of the Sermon on the Mount, tingnan po natin how can we have a positive effect as bearers of Christ, no? Bilang tagapagdala ng mabuting balita, bilang pinagkatiwala ng pinakamahalagang balita. Yun na yung mabuting balita. So let's pray. Yes, Father, we thank you for this time. Thank you for breakthroughs. Thank you for honoring us with your presence. Thank you, Father. Truly, you respond with your presence. You respond to our worship. You respond to the longings of our hearts. Yung pong sigaw, yung pong kauhawan ng aming mga puso, tinutugunan niyo po with your presence. Kaya right now we ask, we continue to long for your presence, we continue to long for an encounter with you. Nawa yun po yung aming laging goal as we prepare ourselves to go in corporate worship, to have an encounter with you. Not just for attendance, kundi, Lord, encuentro with your presence so that we can be changed. And as we are changed, we can have a positive effect, Lord, wherever we go. Positibo po yung aming epekto sa paligid namin. Dahil dala-dala ka po namin. Dahil kawangis na po ninyo kami. Lord, wangis niyo po kami.
hawik na po namin kayo, nakikita na po kayo sa buhay namin. Kaya Holy Spirit, we invite you, we ask for God, a responsive heart. Mangusap po kayo sa bawat isa. Patigit sa lahat, huwag lang po kayo mangusap. Lord, move us to respond as you speak your word, Lord. Kaya nga po na sinabi ni Eli kay Samuel, pag nangusap ang Diyos, sabihin mo, speak, O Lord, your servant is listening. Respond. Respond. Yung po prayer namin. That we make an appropriate response to your word this morning. Yun ang aming prayer in Jesus' name. Everyone say, Amen. Amen. So last week, Matthew chapter 5, Matthew chapter 5, 1 to 7, ang natin yung beatitude or beautiful attitude or kingdom values. Pinag-usapan natin yan. Yan ang katangian na katanggap-tanggap. Yan ang katangian na may approval ni Lord. At yan yung katangian na pinagpapala ng Panginoon. Yan yung katangian na nagbibigay ng kagalakan. Will make a believer happy. No, happy. So hindi dun huminto ang Diyos. So sinabi na niya, ito yung makikita. Ito yung kailangan makita sa inyo. And yung the Beatitudes po, tinatawag po dyan countercultural. Everyone say countercultural. Ibig sabihin, taliwas po sa napagawian. Ibig sabihin, kakaiba. Kaya wag po tayong mahiya pag nakita may kakaiba sa'yo. Maganda positive may kakaiba sa'yo. Mahirap po pag sinabihan tayo na may kakaiba sa atin, pero negative pala ibig sabihin. So ito counterculture kasi it leads to Christ-likeness. So nakikita na po sa atin yung katangian ng Diyos. No, hindi po yung lumang ugali, yung ugali nakakatisod, yung ugali nakaka-high blood, no? Hindi ko pa alam, meron ba kayong taong naisip na pag naisip mo pa lang kumukulo na yung dugo mo? Yung tipong kahit hindi ka magpa-beauty parlor, kumukulot yung buhok mo, bakit umiinit yung ulo mo? No, ganon. Yung biro ko yan, uy, init na ulo mo, kumukulot na tuloy yung buhok mo ganon. Na meron, bawat isa sa atin minsan may ganon. At sabihin mo sa katabi mo, hindi ka ganon, hindi po ganon ang effect natin sa kapwa natin, na pag naisip tayo, ganon. O may narinig, ewan ko kung meron kayong ganito na experience, may narinig kang boses, nainis ka na agad, bakit? Kasi yung boses na yun, kinaiinisan mo yung taong may boses na ganon. Diba? So nawa hindi po ganun yung ating epekto. No? Kaya nga, inilatag mo na ni Jesus, ito yung katangian, kakaiba. Diba? Kakaiba, mababa ang kalooban. Yan, matiisin. Yan. Diba? Laging uhaw sa katwiran. Ibig sabihin, hinahanap ang kaayusan sa buhay. Yan. So meron pa lang dapat na tungkulin yan. So ito po yung tungkulin, At ito yan, dahil countercultural siya, nilaktawan ko po siya, it comes with persecution. Diba? Magiging kakaiba ka Kaya may mga tao, puputsain ka. May mga tao, they will persecute you. Uusigin ka dahil maayos ka. Diba? Nakakalungkot minsan yung mga maayos, sila pa yung nauusig Baliktad yung mga lumulustay ng pera, sila pa yung antatapang sa TV Nakapapakamot ako pag nanonood ako ng balita. Yung mga maayos, sila pa yung parang hiyang-hiya. Kaya mga kapatid, panahon na po, para padamihin yung lahi ng maayos na mga mananampalataya. Kalungkot kasi minsan mananampalataya, pero pag umasta, parang hindi mananampalataya Parang hindi laking laki sa Panginoon. Anyway, so ito pala yung ating tungkulin. Ito yung ating calling to have a positive effect on the world. Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Sabi ni Jesus, after outlining kingdom culture and values, and then giving a warning, basahan nyo na ito. After giving a warning, ito ngayon yung sinunod niya. Ito yan you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on the stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and
praise your Father in heaven. And Father, we are blessed by hearing your word. Bless us some more as we meditate. And try to apply and respond to your word. In Jesus' name, amen. Sige, palakpakan po natin ng Panginoon. Marinig na po natin yan. Ikaw ay asin. Sabi sa katabi mo, ikaw ay asin. Ikaw ay liwanag. So, asin na, hindi suka. Parang natawa kayo na sinabi ko asin, hindi suka. No? Kasi minsan narabi, asin, bakit parang suka? Minsan nga, may bayabas pa. No? Kaya gano'n, Pastor, cross nyo naman. Sige, huwag na yung pag-usapan. Pero asin at liwanag. Balikan natin ano ba yung konteksto muna para makakita natin yung konteksto nung binasa natin. For context po, proper context. In old times po, no, early times, ngayon kasi baliwala ang asin eh. Pero alam niyo ba, nagmamahal ng asin? Alam niyo, ang pahalagahan ko yung asin eh. No, yung tagki 15 pesos ng isang tabo dito sa palengke. Nung nagpunta po ako sa Quezon, nag-mission last year, kasi may mga kapatid tayong mga katutubo, naglalakad ng 2 oras para bumili ng 5 pisong asin. Alam niyo po ba yun? Sinabi sa akin ni Pastor Jonathan, ito Pastor, haba ng lalakarin ng mga katutubo para po bumili man lang ng asin. Pakangat ako, paligid sila ng dagat. Pero they have to walk 2 hours just to buy salt. Ganun kahalaga. Bakit? Gaya noon, ngayon, ang asin kasi noon ginagamit, syempre, pampalasa ng pagkain. Actually, ang asin na ginagamit, simple lang, para mabago kung saan siya ilalagay. Yun eh. Mabago yung pagkain, seasoning. Para mabago yung kalagayan ng pagkain, huwag mabulok as preservative. Okay? Pero ito yung bago. No? According sa Bible Encyclopedia, ginagamit, hinahalo pala siya sa grain offering para pag sinunog, hindi siya yung nasusunog eh. No? It's also used in offering, hinahalo siya. At sa kasunduan, isa siyang simbolo, no? Sabi mo, symbol ng kasunduan. Kaya nga, ang tawag pala, kaya pala doon ginamit, doon kinuha yung word na salary, no? From the root word sal. No? Sala, parang ganun eh. No? Sal. Kasi dati, no, kaya doon nanggaling po yung idiomatic expression na are you worth your salt? Kasi dati, they barter, using salt, kasama yan. No? Kasama yan. And ginagamit po siya for healing. No, ginagamit siya for healing. Nirarab, no? And binabasa pa ako, during ancient time, pag pinapanganak yung, ito bago sa akin. No, yung bagong panganak daw, ginugusgusan ng asin. No, ginugusgusan yung sanggol. Sabi, bakit kaya? Para maguro. Ginugusgusan yung sanggol. Pero yun, naalala ko po, nung ako po ay nagsasakristan pa, sinusubuan ko ng gakurot na asin ng bata. Kasi naka-observa na, yung umatin ng binyag. Hindi kayo observant, sinusubuan, mabilis na yung pari kasi susubuan na gano'n. Basta makikita niyo po, lumukot yung mukha ng bata, ibig sabihin po na lagyan na ng asin yung bibig nun. Na, kaway asin. Si bata, iyak na, alat kasi, no? So for healing, and then in warfare, saan ginagawa? Sinasabi ba yun sa mata, Pastor, para magulat yung kalaban? Hindi po. Pag may nasakop po sila at gusto nila, huwag nang mapakinabangan yung lupa, inaasinan po nila yung lupa para maging sterile. No? Para maging sterile siya. So normally po, it is harvested, harvested from the sea. Pero yan yung mga iba't ibang mga gamit. So dito, behind the statement ni Jesus na kayo ang asin ng mundo na to, ano po yung gusto niyang sabihin dito? Ibig sabihin po napakahalaga nyo, mga tagasunod ko. Napakahalaga ninyo na mga tumanggap ng mabuting balita. Bakit? Kasi kayo ay gagamitin ng Diyos para baguhin saan man kayo mapunta. So kung may pagkabalo, magkaroon ng redemption. Diba? Kung mayroong kailangan ng kagalingan, magkaroon ng kagalingan. Diba? So, yun. Ibig sabihin po para po sa welfare. So, kung titignan niyo po yung kasi for welfare po ang gamit niya. Binabago niya. No, implication po nito ngayon, dahil ganun ang ating papel, huwag po natin bayaan mawala yung ating pagiging, effective or saltiness. Yun ang ibig sabihin ni Jesus dito nung sinabi niya if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Alam niyo po ba nawawala yung alat? Pero asin pa rin.
Paano? Pag ito po ay nahahalo sa ibang element, nawawala yung alat niya. Kung di man nababawasan, nawawala. At pag nawala na yung ano niya, yung alat niya, ano na po siya? Parang buhangin na lang. Kaya tinatapon na lang po siya. Ano pa? Pag nakocontaminate po siya. Yan. So, ganun din pala ibig sabihin sa atin ng Panginoon. Dahil kayo ay asin, huwag niyong bayaan na mawala ang effectiveness ninyo bilang mga tagasunod ko. Ingatan niyo. Ingatan niyo. Right now, God is reminding us, ingatan natin yung tinanggap natin na saltiness mula sa Panginoon. Bakit? Ginagamit tayo ng Panginoon para mabago saan man tayo magpunta. Kaya sabi sa katabi mo, you are the salt of the earth. Yan. Hindi dahil hindi nakaligo, hindi dahil pinawisan, kundi dahil saan man tayo magpunta, nababago po yung kalagayan ng lugar. Kung mabuti na, mas napapabuti. Kung hindi mabuti, nagiging mabuti. Yun po paalala, as salt, no? For me po, I follow a simple principle po. Wherever I go, wherever I am assigned, ano man ibigay na task, iiwan ko yan na mas mabuti. And that is being a salt of the earth. Iwan ng mas mabuti. Make it improve. The way salt improves, no? Kung saan siya ilalagay. Mag-improve yung lasa, mag-improve yung quality. Yan. So, yan, salt. So, tingnan naman natin yung lamp. Ano ba yung lamp? So, ang alam natin lamp, yung pinipindot. Lampshade. Ano, sino nakaabot nung gasera? Yung inaangat na gano'n, yung may thread, na mitya, tapos tinataas-taas na gano'n. Okay. May inabot ba kayo na lugar ng Taytay na walang kuryente? Sila Ate Lorena, no? Sa amin sa Pangasinan, gano'n, ano? Nung pag umuwi kami, gasera. Pero noon, hindi po gaas. Ang ginagamit po nila noon, hindi po glass, kundi clay. Tapos ang olive oil. Tapos meron siyang mitya. Yan. Pero biblically speaking, ginagamit po yun metaphorically yung liwanag bilang presensya ng Panginoon. Okay? Presensya ng Panginoon. And ang symbolism po niyan sa Bible, yan po ay sinisimbolo po niyan purity. Yan po, sinisimbolo po niyan katotohanan. Ang sinisimbolo po ng liwanag po ay karunungan, no? Knowledge and wisdom at divine revelation. Yan. So, ibig sabihin, kung kanina tayo po ay asin, saan man tayo magpunta, nababago yung kalagayan ng lugar, dito naman po, nagkakaroon ng liwanag. Sabi mo, nagkakaroon ng liwanag. So, naliliwanagan po. No? Naliliwanagan po. Ito makikita natin, we reflect the light of Christ to others. Hindi po tayo yung liwanag. No? Kundi tayo po, reflector lamang po ng liwanag ni Jesus sa atin. Kaya, kung si Jesus, kukunti ang liwanag sa buhay natin, konti din po yung liwanag na may re-reflect natin. Kaya wag po tayo magtaka, meron pong matatagal na umaten ng church, no? Baka po posibleng founder pa yan, pero ba't ganun yung liwanag, kaandap-andap? Simple po, kulang. No, kulang po yung nire-reflect ng liwanag. Ang nire-reflect niya po ay yung kadiliman ng buhay niya. No, this is something we should reflect on. Ano ba yung nire-reflect natin? Liwanag ni Jesus o kadiliman ng buhay natin pa? Kaya mahalaga kung ano man po yung madilim na sulok po, paliwanag, ano po? Let it be exposed to God's light. Kasi we can only reflect the light that we receive from the Lord. No, from the Lord. Sabi nga, paalala ni Pablo sa Philippians. Sabi niya, do everything without complaining or arguing so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and deprived generation in which, you shine like stars in the universe. So we only shine light na galing sa source. Ang source na yon, si Jesus. So ang hamon po sa atin ngayon, ang unique calling natin is to have a positive impact sa mundo, no? Maging asin at liwanag po tayo. Kasi yun pong asin at liwanag sa atin, yun po ay overflow lamang po ng pagsasabuhay natin ng tinuro ni Jesus na kingdom values. The way we represent
God wherever we go. Sa school, sa work, sa office, maging doon sa inyong neighborhood, no? Overflow lang po yan ng pagsasabuhay natin ng mga kingdom values. Ulitin ko po, no? Pagsasabuhay lamang po yan ng kingdom values. Napakalaking responsibilidad po pag identify tayo with Christ. Sinasabi ko na po sa inyo yan. Napakalaking responsibilidad po. No? Doon sa kalye po namin, pag lalakad kami lang, magugulat ka lang. Ganda umaga po, Pastor. Ganda umaga po. No? Kaya kailangan behave lagi si Pastor doon. Hindi para magpakitang gills, kundi yun po eh. Kailangan ang kinikilos natin ay kinikilos noong ating pong dinadalang pangalan. Dinadalang pangalan. Overflow lang po siya sa buhay natin. Ibig sabihin, kung wala pong overflow, kulang pa. Kung hindi man po kulang, baka wala pa. Baka wala pa. Kaya sana po maging goal po natin sa mga susunod na buwan ng taon na ito. Lord, punuin niyo po ako in such a way na kayong makita sa buhay ko. No? Yung pagsasabuhay ko ng inyong aral, pagsasabuhay ko ng inyong turo, gaano man ka-challenging ito, yun ang makita po. No? Yun ang makita po. Ayun po yung makita sa buhay namin. Kasi yun po yung ating unique calling. Unique calling natin po ay magkaroon po ng pagbabago saan man tayo magpunta. Kaya nasabi sa 2 Corinthians, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bago na. The old is gone, the new has come. New creation po, hindi new member. Okay? New creation po, hindi new follower lang. Kasi pwede po lumipat lang ng church yan, pero hindi pa rin nabagong ugali. Okay? Pwede pong ganon. And yun po yung katotohanan minsan. Okay? Mas marami po minsan, mas maayos, napapakamot, no? Pag mga kabataan nagtatanong sa akin, basta may naliligaw sa akin, kaya lang, hindi po Pero, ano po? Maayos po. Maayos pakitungo. Pwede ganon. Pwede maayos. Totoo naman, may maayos. Kaya minsan mapapangamot ka kasi ibang Diyos siya tinatanong pero mas isinasabuhay niya kahit mas nakakahiya po yun. Mas nakakahiya. Sa pananalita, sa pakikitungo. No, yun po yung tipong hindi nagbabago ng anyo. Alam nyo yun? May nagbabago ng anyo. Ba yung anyo pag linggo, kaya sa Lunes hanggang Sabado. Okay? O kaya baka paglabas pa lang ng church, nagbagong anyo na, hindi na nakapag-antay ng Lunes, no? So, ibig sabihin ko nun, hindi pa nawala yung old, nandun pa din. Okay, nandun pa rin, nagpalit lang ng BS, pero hindi talaga naging lifestyle. Yan. Kaya ito po, ba't ko pinapaalala to? Kasi yung ating calling po, unique talaga. Calling nandiyan sa atin po, magkaroon po ng effect yung ating pananampalataya sa paligid kung saan man tayo magpunta. Magkaroon po tayo ng magandang epekto. No? Huwag po tayo magkaroon ng masamang epekto. Ay, ayoko talagang tanggapin yung ano na yan, malaturo, gano'n. At paano po tayo magkakaroon ng magandang epekto sa pamamagitan po ng binagong buhay ng Diyos sa atin? Alam niyo po, when we become effective representatives of Christ, through a life that is transformed, meron po tayong positive na effect saan man tayo magpunta. Okay? Parang yung epekto na tipong umaayos saan man tayo magpunta. Kumbaga, bago tayo dumating doon, ang lalaswa ng pinag-uusapan, pagpasok kami, huminto magkwentuhan. Hanggang sa maya-maya po hindi tayo mag-usap, mukha nga hindi maganda yung pinag-uusapan natin. Kumbaga, pagpunta dito, pinag-uusapan po nila, inuulam nila yung boss, inuulam nila yung office mate, no? Pero napagtanto nila, hindi pala maganda yun. Bakit? Kasi hindi yun yung hindi yun yung gawa ng taong mananampalataya kay Jesus. No? Our transformed life itself is a blessing to others. No? If we are a salt or light of the earth, we are a blessing to each other. And ang ating unique calling po ay magkaroon ng positibong epekto saan man tayo dali ng paa natin. Lagi ko po sinasabi yan sa time of refreshing,
Iba sa close, saan ka man naroroon, nakaupo, nakatayo, magpunta, may revival dyan sana. At palawakin na lang yan. Kasi yun yung pinakamaliit na teritoryo na maganda natin at ingatan at alagaan eh. No? So maganda, yun ang gawin natin. And to have a positive effect, ito yung tatlong I na madaling tandaan. Sabi mo, tatlong I. Yan. So when we have a positive effect on the world around us, o saan man tayo magpunta, saan ka man magpunta, saan ka man dali ng paa mo, eskwelahan ba yan, okay? O naimbitahan ka dito, minsan pa naimbitahan po ako mag-exhort sa reunion namin college, positive effect. May namatay kaming kaklase, nagpresenta ako, mag-memorial sa, gusto ng mga kaklase ko, nag-memorial service, hindi po mga iba-iba po kami ng iba't iba ng religion, pero the positive effect mararamdaman mo po. No? So at every opportunity, pasukin po natin yan. Napakahalaga lang ng pagpinasok natin yan, dala-dala natin yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay natin. Dahil sa pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay natin na obvious, sabi mo obvious, wala pong secret agent dito Tignan mo nga yung katabi mo. Hindi yan secret agent. Hindi rin double agent. Yung iba double agent. Yung secret agent okay lang, pero pag double agent, ang hirap po nun. Bakit pag double agent? Minsan masama, minsan hindi masama. Ano yung double agent? Dapat po tayo po ay mga obvious na mga anak ng Diyos. At pag obvious na anak ng Diyos po tayo, unang letter I po, na nagagawa natin, positive effect natin, ay may impact yung buhay natin. Sabi mo, impact. Ikaw ba ay may impact? Kontingin sa atin na impacto. Malaking pagkakaiba nun. Ibig sabihin ng may impact, may dating. May dating. May dating po. May impact po yung buhay natin. Bakit? Nakita nila yung pagbabago. Nakita yung katapatan ng Diyos. Nakita yung kabutihan ng Diyos. Nakita po yung 180 degrees. Di ba? Nakita po. Doon pa lang po, panalo na yun eh. Doon pa lang kuha na po yung harvest. Pag nakita sa buhay natin yung sinasabi nating mensahe. Ang tawag po namin sa counseling doon ay incongruence. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Inconsistency sa layman's term. Parang ang gulo. Maguguluhan yung tao na, maguguluhan na po. Bakit? Iba yung sinasabi mo sa kinikilos mo. Iba yung kakatasan ng Bible study, Sabay pagdating sa kung makaser mo dun sa na-delay na order, wagas. Anong topic? Ano ba topic na pinag-aralan niya? Patience and kindness. Hindi ko yata nakita, in-apply. Hindi, selective dapat in-apply yan. In-apply lang yan pagka kailangan. Dito hindi, mukhang kailangan. Ganon. Kapag nakita po sa atin dyan, our lives will have an impact. Okay, will have an impact. Ako dyan po ako very attentive and very observant. Paano natin pinapamuhay po yung ating naririnig na mabuting balita dito? Pag po kayo mag-alala, hindi po parang Santa Claus si Pastor. Ito, dito nakakarigalo sa akin sa Pastor. Hindi ganon. Wala lang. Pag may na-observa, Lord, more grace pa po. Alisin niyo po, Lord, kung anuman po yung bagahe niya, kaya lumalabas yung lumang buhay sa pananalita. Lumalabas yung lumang buhay sa pakikitungo. Lumalabas yung lumang buhay sa kilos. Sa kilos. Kasi nga po, ang kalamansi, pag pinigayan, lalabas dapat yan, kalamansi juice. Hindi po apple juice, o hindi buko juice, lalo na, layo nun, kalamansi, piniga, Madali pong maging mabuti pag okay po ang kalagayan. Pero pagka hindi na nangyayari, yung gusto nating mangyari, doon po nakikita yung impact ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kumusta po ba tayo pag hindi nasunod yung gusto? Kumusta po ba tayo pag hindi sumang-ayon sa ating sinasabi? Yung kausap natin, yung paligid natin, do we have a positive impact pa din? Yan. People who have a positive effect on the world has an impact through Christ-like attitude. May impact po yan. Di ba naikwento ko na po sa inyo isang bagay po na tumawag ng pansin ko po yung ninong namin. Di
pa siya pastor noon, si Pastor John Valdez, nasa US na siya. Napaka-chill niya mag-drive. Amen. Praise the Lord. Ganun lang yun. No, may time nga na youth camp nun sa, nakita ko talaga yung kalayuan ko pa sa Panginoon eh. Yung isang camp po sa may Bulacan noon, ano yata yun, ano ko yung pangalan, may God history ba yun? O, kulang yung pagkain. So, gutom, alam niyo naman, ang tao pag gutom, irritable. Sino rito irritable pag gutom? Yan, tatapusin ko po ng maaga, kaya pala ganun itsura niyo pag nag-overtime si Pastor, ha? Nakahalata kayo, ha? Aagahan ko na nga, baka mamaya mairita kayo. So, ganun po, no, medyo nagtatantrum sa si Pastor. Dumating si Pastor, kain kayo, may dala siyang burger. Chill lang siya. Nahiya ako sa sarili ko. Kasi pastor na po ako noon. I think that was 2007 or 8. No, sa Bulacan yun. Pursue youth camp ang tawag doon. Pursue, naalala ko yun. Nalimutan ko yung pangalan ng lugar. Pero yun, we impact. We make an impact through Christ-like attitude. Yun lamang pong pagtitimpe, yun lamang pong pagiging mahinahon, gaya ni Jesus, yun lamang pong dignified silence, pag tayo po ay pinipersecute o kinukutya, malaking impact na po yun. Alam niyo kung meron man nakakainis sa mga nangiinis, yung parang walang impact yung pangiinis ko sa kanya. Diba? Sa mga misis, sino yung iritang-irita? Galit na galit ka na, yung mister, wala lang, chill lang, ngiti-ngiti lang. Ngiti-ngiti lang. Diba? Ang sarap na lang, ngiti-ngiti lang yung mister. Ayan, nag-walk out na talaga, may nag-walk out na. Ngiti-ngiti lang, Impact po may impact ton. And how do we create an impact po? First po, we need to engage with the good news. Pero, not just knowledge about the good news. Sana po, we engage the world with the good news na in-apply na natin, na nagawa na natin, na napagtagumpayan na natin. Kumbaga, kinol ng Lord yung attention natin dito, di ba? Space it. No? Sin to repent, di ba? Ano yung P? Promises to claim, attitude to change, to correct, di ba? So mga ganon, ibig sabihin na natin, i-apply na natin yung salita ng Diyos. If there's one thing na ayoko pong mangyari, nag-sermon ako sa inyo, pero hindi pa pala ginagawa ni Pastor. Di ba? Meron akong gustong ma-absorb ng flock, pero hindi mismo ginagawa ng under shepherd. Ang tawag po doon Tupperware. No? So I encourage you to tithe and offering. Pero makikita yun si Pastor hindi nagta-tithes and offering. Okay? In-encourage kayo ni Pastor na mag-praise and worship. Si Pastor hindi praise and worship. Nakaganda lang, tuod. Okay? Sinabi ni Pastor na mag-aral ng salita ng Diyos, pero nagbubuklat lang ng Bible pag malapit ng Sunday. Ako, Tupperware ang tawag to. So we need to engage the world with the good news to create an impact. Never engage the world with any other news. Ang nakakalungkot po kasi, ang nakakatawag ng pansin ay ang masamang balita. Di ba? Sarap pagkwentuhan yan Di ba? Sarap pagkwentuhan yan Ang sarap pagkanin yan Itong latest. O kaya, mga Mare, ano bang latest? Yan. Pero mabuting balita. Kasi, the good news increases our faith. The good news changes us. Sabi nga sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word of Christ. Gaano ba ka-effective yung word ng Diyos? O sabi ni Paul kay Timothy, yung kanyang mini-mentor, all scripture is God-breathed, hininga ng Diyos. Alam niyo po ba, yung hawak-hawak ninyo o yung nasa tablet nyo o gadget nyo na 66 books, kung ang mo ay Protestant Bible, o 72 books, kung Catholic Bible yan, ayan ay hiningahan ng Diyos. At yan ay gamit-gamit o kapaki-pakinabang. Saan? For teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Para saan? So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Sino rito? Man and woman or woman of God? Taas ang kamay.
The only way for you to be thoroughly equipped is by immersing yourself with scriptures. Immerse yourself. No? Sa kakababad po natin, eventually po, papasok din yan, tatagos din yan. Eventually po, tatagos din yan. Kung paano po yung bato, daan-daan na pinapatakan ng tubig, balang araw mabibiyak din yan in due time. Ganun din po yan. Ano? Just expose. Just expose. Kaya nga sabi ko, even during tinatawag natin bad days, ano yung bad days? Yung parang hindi tayo inspired magbasa ng salita nito. Magbasa pa din po. Kung di mo feel mag-journal o magsulat ng reflection, at least magbasa para po ma-expose sa salita ng Diyos. You know? Para po magkaroon tayo ng impact. Paano magkakaroon ng impact? Christ-likeness. Paano tayo magkakaroon ng Christ-likeness? Expose ourselves to His Word. At dito nagtatapos, ano po, we need to maintain our distinctiveness. Kaya maganda i-expose natin ang sarili natin sa salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, yan po yung pamantayan. Anything sinasabi ni Jesus anong gamit ng asin pag nawala yung alat nito? Ganon din po ang isang mananampalataya. Pag nawala yung alat niya o yung distinctiveness niya sa mundo, wala na pong impact yan. Now, pag yan, kasama na ng tropa na nag-green joke, pagkasama na yan ng tropa na nanonood ng mga halay na papanuorin, wala na pong impact yan. Pag ang isang estudyante, na dating maayos sa estudyante, ngayon hindi na maayos mag-aral. Bakit? Kasama na ng tropa na na-addict sa video games, wala na pong impact yan. Wala nang impact yung ating mabuting balita. Wala nang impact. No? In the same way po na man or woman of God serving the Lord, pag hindi na po nakikita yung kaibahan niya sa mundong gusto niyang abutin para sa Diyos, wala na pong impact yan. Mangyayari pa po sila'y nahahatak. Kaya nga dito po may mga nagpapaalam sa amin na papahinga sa ministry. Sige, pero ang pakiusap ko lang, huwag kang mawawala sa service. Kasi yun ang simula. Yun ang simula ng wakas. Bakit? Habang nawawala po tayo, nananabang na tayo. Nananabang. Tinatabangan na tayo. At pag tinatabangan na tayo sa Diyos, nawawala na po yung alat natin, nawawala na po yung kaibahan natin, kaibahan natin doon sa mga dapat nating abutin. Wala na tayong pinag-iba. Wala na tayong pinag-iba. And again, being the salt of the world means we have that certain distinction. Hindi angat, hindi superior, kundi iba. Iba lang. Iba lang, kasi iba yung values. Kasi iba yung pamantayan. Iba yung values, iba yung pamantayan. Ito po, minsan po, we will be made to make a decision na hindi ka tanggap-tanggap sa iba. Pero pag kailangan panindigan po, bakit? Because of our distinctiveness. Ito yung values ko bilang Kristiyano. Bilang Kristiyano. At wala pong napakahirap gawin, alam niyo po kung ano, yun po yung sumalungat ka, lahat ito yung kanilang decision, ikaw sa salungat. Pero dahil ito ay righteous decision, sige lang. Sige lang. Diba? Distinctiveness. Distinctiveness. Naalala ko, isa sa mga kasal na pinag-MChan ko po, Christian church po ito, may mga ninong at ninang pastor, inaano na nila nung reception, nasaan na yung drawing of the garter, inaabangan nila. Di ba? Alam niyo na yung garter, pipila yung mga single boys, bakit? Titignan ko sino nakasalan ng bukit. Ay, maganda yung nakasalan ng bukit, kaya makikipagpatayan na sa garter, para makakis. Tinanong ako, wala bang ng garter? Wala po Ayaw po ng group, kasi yung group pastor, ang comment po nung ninang na pastora, ay, conservative sila. Gulat ako, ha? Kasi mahalay, higher. Tapos nagsisigawan pa, sanctuary yun Distinctiveness. Siguro naman, napapanood niya, huwag na lang hanapin, di ba? Meron pong naging controversial na preacher last year. Bakit? Ewan ko ba kung bakit nang nilahukan ng green jokes, yung creation. Hindi po pwedeng paghaluin yan Bakit? Maintain distinctiveness.
to have an impact. Diba? Maging iba. Maging iba para sa Panginoon. Acts chapter 2, tingnan niyo pa ito Therefore, let all Israel be assured of this, God has made this Jesus. Peter was preaching, first preaching niya. Both Lord and Christ. Tingnan niya, nung narinig ng mga tao, when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and other apostles, Brothers, what shall we do? Nakita nila, di ba ito yung Pedro na takot, na nung kinumpronta ng katulong, di ba ikaw, kakasama ka ni Jesus? Hindi ko siya kilala, 3 beses. Ngayon, ang tapang. Ang tapang. Sinabi niya pa, makinig kayo, hindi kami lasing. At nag-preach siya. Diba? Meron siyang impact. Bakit? Kasi yun yung positive effect niya. Nung tinanggap niya ng buong buo, yung kanyang calling. Kailangan meron akong positive effect. Sabi ni Jesus kasi, I am His witness. When we lose our distinctiveness, sayang po. Kasi po, a tasteless salt, yung asin na walang nakakadagdag lang po ng ng lugar sa ating kusina. Diba? Sayang lang yung lalagyanan kung wala naman pong gamit na yan. And in God's kingdom, a tasteless salt, or wala ng distinctiveness, wala na pong value yan in advancing God's kingdom. Ibang kingdom na po ang i-advance kasi niyan. In the same way, na ang lamp na invisible o walang liwanag, wala rin pong gamit yan sa kaharian ng Diyos. Wala rin pong gamit yan sa kaharian ng Diyos. Yan. Again, tinanong ko po, naabutan niyo po ba rito, nung panang wala pang kuryente ang Taytay, mukhang maaga po yata nagkakuryente ang probinsya ng Rizal, Pero naalala ko, growing up po, pag umuwi kami ng Pangasinan, pagdating ng alas 5 ng hapon, yung lolo ko po, ay nakita ko pa, nagagano na siya sa Petromax. Nalala niyo yung Petromax? Ayan yung Petromax. Yan po yung pinakailaw noon sa mga probinsyang wala pang kuryente. So, nakaupo yan doon sa may balkon, babak na yan Kailangan mapailaw na niya bago po kumagat ang dilim. So, pag napailaw na po niya yan, alam ko nasa reel yan o nasa YouTube yan, pinakita parang tela yan. Hindi yan, kasi gano'n. Pag lumiwanag yan, may i-adjust mo pang gano'n, liliwanag siya o hihina. Magdamag yan, masasabit niya yan. Pag yan, nasa sahig, madilim pa rin ang bahay, makulimlim. Pero lo and behold, na-obserbahan ko yan for the longest time whenever we go to the province for a vacation, pag nagbabakasyon. Pag nilagay na ng lolo ko yan o ng tito ko yan, doon sa mataas na lugar, ang liwanag ng buong bahay. Ang liwanag po. Alam niyo naman sa probinsya, ang batalan o ang CR nasa labas. Takot kami pag naiihi kami, punta kayo sa bahay niyo si Kasama kami Tapos, bigla yung kapitbahay. Ang lakas ng radyo. Gabi ng laging. Napapabilis tuloy yung pagbabawas mo Kasi may background pang alulong na aso. Nakakaalala nun. Gabi ng laging, yung may alulong pa ng aso. Diba? Imagine ang dilim-dilim. Pag tumingin ka ganun, pitch black, bukid. Tapos na-imagine may mga napapanood mo na biglang lumalabas na nakaganon. Pero ang pampatanggal ng takot, tingin ka sa bahay, ang liwanag. Bakit? Kasi po, yung lamp, hindi siya invisible. Yung lamp, nailagay siya sa tamang lugar. Yung lamp, nagkaroon po siya ng impact sa buong bahay. Bakit? Tama kasi yung kanyang posisyon. Therefore, hindi lang po invisible na lamp. Pwede pong may liwanag yung lamp, pero pag mali ang posisyon niyan, wala rin po masyadong effectiveness yan. Napaka-minimum ng impact. So dito makikita natin po na a lamp that is not in the right place has minimal impact. May impact pero hindi ganun kalakas. Kaya nga po, in Old Testament times, ancient time, yung lamp, nakagawa po sila ng lamp stand. Para hindi na lang sa lamesa. Meron siyang posisyon na stand para maliwanagan niya po yung buong kwarto o yung buong lugar. At ganun din po tayo. We are distinct with our saltiness in the Lord. We are distinct with our light.
nasa tamang lugar. Ayun, dito yung tanong natin, magandang sagutin, how do we impact others with our life in Christ? Paano po? Ano po yung impact natin? Bumibilib lang ba sila kasi ay tinuro ng pastor sa ano, dami natin, alam mo no, point number 1, point number 2. Pero ang tanong, paano po yung impact nung na-in-apply natin? Marami po sa atin, ang dami na pong narinig na mensahe. Meron pa nga po, alam po, tumatawid pa no? Nakikisitin pa sa ibang Bible site. Pero ang tanong, paano po yung impact nung natututunan natin? Paano niya tayo binabago? Magkakaroon lang po tayo ng impact pag binago po tayo ng mabuting balita na nami-receive natin at makita sa buhay natin. And when we have an impact, we have a positive effect on the world around us. Palakpakan natin ang Panginoon po. Sa iyo una po, we impact others with Christ-like attitude, with our life, showing Christ-like attitude. Pangalawa po, okay, we influence others with Christ-like attitude. Dahil may impact tayo, meron tayong influence na bibigyan po tayo ng access ng ibang tao sa buhay nila. Hindi po tayo bibigyan ng pagkakataon ng isang tao na makapangusap sa buhay nila kung hindi po tayo nakapag-create muna ng impact sa kanila. Kaya impact first before influence. Connection first before influence. Okay? At paano po yung influence na yan? Ang primary na ginagamit ng Diyos po for influence is yung presence natin. Okay? Yung presensya po natin. Only with our presence can people have an encounter with God's presence. Although may ibang mga dinadalaw ng Diyos sa panaginip, nangungusap ang Diyos through circumstances, kaya lang pag masyado ng matigas ang puso, hindi tinatablan eh. Pero ang primary means ng Diyos is what? Using us. Kaya nga sinabi ni Jesus Acts chapter 1 verse 9, you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Tayo po. Nakakita na po ba kayo ng witness sa isang litigation o kaso, pero wala doon yung testigo? Bakit? Zoom na lang. Nung pandemic pwede yun, pero hindi na. Kailangan present yung testigo. For us to become effective witnesses of Christ, we need to be present sa buhay ng ibang tao. No? Kaya maraming salamat po sa mga youth na nagbibigay ng panahon para po sa BBS doon sa Muson. Palakpakan naman po natin sila. Alam niyo po, your presence is appreciated. Bakit? Only with your presence can children there, no, young children, junior youth, have an encounter with the goodness of the Lord. So simula lang, nag-i-enjoy yan. Pero hindi nyo maintindihan, meron palang impact yung ginagawa nyo sa buhay nila. No? May impact pala. Kaya nga pinaalala ni Ate Len, dapat tayo na pala yung nagdi-disciple. Pati, alam mo ba, this year, 24 years na tayo. Next year, silver anniversary na tayo. Nag-uusap na nga kami ni Ate Len paano tayo makakapag-celebrate sa Resorts World o sa Soler ng ating 25th anniversary. Kaya lang ang tanong, kumusta na yung impact ng buhay natin sa ibang tao? No? Anong influence ang nagagawa ni Jesus through our lives? No? Kaya nga, lakasan na po natin daw. Kaya nga, nagpapadala na po ako ng Connect Guide para kung hirap tayong gano'n ng ituturo, yun na po muna. Yun na po muna. Simple lang naman yung CSP, di ba? Celebrate, di ba? Share, and then burden. Blessed by praying for one another. Yun ang simpleng pattern. Simpleng pattern. Disciple po. Acts chapter 10. Tignan nyo. Ano yan? Si Cornelius, nagpe-pray kay Lord, Lord, lapit kayo, ko sa bayan ko, pero ayoko pong kami lang masig. Gusto ko yung buong pamilya namin, buong angkan namin, pati yung mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, kapatid, kabarkada. So nagpadala si Lord ng mensahero, sino si Pedro. Tignan nyo, the following day, he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them, si Peter, and called together, tignan nyo, his relatives and close friends.
As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet. So, nagano si Peter, nagminister na, tumayo ka, tao lang ako, huwag mo ko luhudan, Diyos lang ang niluluhudan. Ganon. And then, namangha siya, sinabi niya yung vision niya, kaya ako sumama, kinausap ako ng Diyos, and so. And then came this, momentous time. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit, this word, nagpipreach na siya. Nag-share na siya ng gospel. The Holy Spirit came on all who heard the message. Simple lang ang message nun eh. Christ came, Christ died, Christ rose again, and Christ returned to God the Father. Ayun muna yan, as prophesied in the Old Testament. So, the Holy Spirit came on all who heard the message. Diba? Namangha po yung mga kasama niya, mga believer, yung mga alalay. Na-imagine niyo po ba yan, yung pumupunta doon sa Muson? Diba? Mga teacher, yung mga alaw, yung mga bata, nag-speaking in tongues. So parang ganun po yun. They were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. Na-imagine niyo po ba kung si Pedro ang nasunod? Kasi nakikipagtalo pa siya sa Diyos eh. Sabi niya, pumunta ka doon, may susundo sa iyo, pangalan Cornelius. Gentile yan, hindi niyo kababayan. Alam niyo po sa kanila, they don't intermingle with people from other faith. Bakit? Kasi in Old Testament times, avoid contamination. Tama naman. Pero dito hindi, sino aabot sa kanila? So nag-ano si Peter, nag-resist until the Lord says, huwag mong sabihin marumi, yung nilinis ko na. Nilinis ko na yan. Pero ang punto nito, kung hindi siya nagpunta, hindi po sana naranasan ni Cornelius at yung sambahayan niya at yung mga close friends niya na magkaroon na encounter with the Holy Spirit. Yung mga kapatid, na-imagine niyo po ba yung mga kamag-anak natin, kaibigan, kaklase, kaya ako, tuwa ako pag naimbitahan ko, nilalabanan ko po talaga yung hiya. Dahil ba na ito dati, debotong sa kristal eh. Hindi ko alam kung sino sa kanila nangangailangan ng mabuting balita na magkaroon ng encounter with the goodness of the Lord. At may timing po. May timing. So namangha po siya. Mga kapatid, influence through our presence. God can use our presence to make people feel His love, His presence. Yan. At yung ating pong binagong buhay kay Jesus, yun po yung katibayan ng katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos. Yan. Si Pedro yan, si Pablo, sinasabi niya lagi, ako yung pinaka-worst of sinners. Dati nangangalagkad ako ng mga believer para hulihin sila, para patayin. Pero ngayon, ito na ako ngayon, ginagamit ng Diyos. So kailangan po ng Diyos ng presence natin para sa iba. Kasi tayo po ay kanyang witness. Tayo po ay witness. 1 Timothy chapter 1 verse 15 to 16, sabi niya, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners. Tingnan niya, of whom I am the worst. Sabi ni ako pinakamaluba. But for that very reason, I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His unlimited patience as an example for those who would believe on Him and receive eternal life. Imagine niyo po may isang tao na sobrang condemnation ng demonyo, wala ka ng pag-asa, sayang ka talaga, wala ka ng pagkakataon. Kasi yun ang lagi sinasabi ng magulang, sinasabi ng paligid. Pero may nagsabi sa kanya na ikaw may pag-asa ka. And I remember for this, Francisco. Sino nakakilala kay Francisco? Siya po yung pinakamahal na motivational speaker sa Pilipinas. Ang isang talk po niya, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 90,000. Pero alam niyo po ba na take 3 siya sa 4th year high school? Nakakalam nun, take 3 siya. Kinikwento niya yan, talaga paborito siya ng teacher. Mahal ako ng teacher ko, ayaw akong mawalay sa kanya. Alam niyo, natutunan ko lang na nagpunta kami kay Ma'am Lena. Salamat po pala sa mga nag-donate sa brigada. Palakpakan naman po natin. Ngayon, nagbigay po ng dishwashing, mga cleaning materials. At next year po ulit, hanggang sa muli. Pero mabalik tayo. Ang tawag pala hindi na repeater. Ngayon po ay medyo politically correct. Retained. Alam po ba yung Ma'am Lena, para lesser yung sakit?
para lesser yung impact at kay Ian. Kasi pag na-retain, retain niya kasi mahal na mahal ng teacher. So ganun nga po, balik kay Francisco. So ganun until eventually siguro talagang pinasa na rin siya, pasang-awa ng teacher. And lo and behold, punta siya ng college. Again, dala po yung disiplina. Ganun tayo, Ako po, dala ko yung disiplina ko ng high school, hindi po ako disiplinado, dala ko po siya ng college. At nadala ko rin po siya hanggang graduate school. By God's grace nga po, naka-graduate ako ng graduate school. Pero mabalik tayo. Alam niyo isang bagay po na that made a difference kay Francisco, yung impact ng sinabi ng teacher niya. May isang, di ko alam kung anong subject yun, sinabi sa kanya, magaling ka dito. Alam mo, meron kang future dito. Pinangawakan niya yun. Hindi pala ako sablay, hindi pala ako bobo. Kasi yun ang nakatalim sa isip niya dahil repeater, bobo, tamad, walang kinabukasan. Diba? Ingat po tayo, sa pagle-label ng anak. Pero isang salita made an impact. Isang salita, became an influence sa kanya para magsumikap. Hindi siya pa yung pinakamahal na speaker. Balikan po natin. Hindi man po ganun, pero hindi natin alam, baka yung isa dyan down na down. Pero na-encourage siya sa impact ng buhay natin and nagkaroon tayo ng influence sa kanya, umayos po siya, diba? Naging asin at liwanag na po tayo. Naging asin at liwanag na po tayo. Paano po? Ang isang pinagong buhay po, yan po yung outward demonstration po ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Yung kanyang righteousness. Righteousness. Panahon po natin ngayon, usong-uso po yung tinatawag ng mga influencer. Everyone say influencer. Ito po yung panawagan ko sa inyo. Bawat isa sa atin po should be an influencer for God's kingdom. I understand we post many things on our wall. Pero sana po, isama natin po sa ating wall yung mabuting balita. That being said, what is my influence on other people for Christ? Kamusta po ba? Okay? Minsan po may magre-react sa wall nyo, okay lang po, ibig sabihin nakakatawag ng pansin po. Pero sana po kayo natatawag yung pansin kasi maganda po yung pinost natin. Kasi tinamaan. Minsan ganun po, ang tawag po doon projection. Naging nag-react siya Bakit? Nakakanti Nakakanti pala Ganun po. The question here is, what is my influence on other people for Christ? Paano natin ginagamit? Diba? Naalala ko po during the pandemic, may isang pumain sa tropical hut, walang katao-tao. Diba? Naalala niya yun? Pasara na nag-post siya. After niya mag-post, dinagsa ang tropical hut. Bakit? Influencer. Si pastor, laging bigo, laging luhaan. Ilang beses na po pumunta si pastor sa Quiapo para matikman yung sinasabi nilang masarap na palabok. Masarap na palabok doon. Kaso laging sarado. Bakit? Influencer. Dito nga, may hinahanap ako dito na nakainan dyan sa may 4 Cantos banda yata. Nakita ko din Yun ang effect po ng influencer. Nakukot-kot po yung ating interest para kumilos at tumugon. Sana po, gamitin natin yung ating influensya para po lalo pa po maraming tumanggap ng mabuting balita. At hindi po maraming magalit at umayaw sa mabuting balita. Bakit? Hindi na mahalata sa kanya. Ang sakit niya magsalita. Parang pulburay, konti yung nagagalit agad mga ganon. Sana hindi po ganun ang influence at positive influence. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, pangalawang I, unang I, impact. Pangalawang I ay influence. Ano yung pangatlo? Siyempre yung pangatlo po, we inspire them. Because of our influence, coming from the impact we created, we have created, glory to God, dahil sa buhay natin yung kanyang testimony, now we inspire others to accept the invitation. Iaanyayahan tayo ni Jesus. Mamuhay kayo, gaya ko. Ni Jesus. Mamuhay kayo gaya ng tagasunod ko. Okay? Alam niyo po, ang isang binagong buhay kay Jesus, siya po yung mag-a-attract ng tao towards God. Sinabi niya po yan Di ba? Itaas niyo ako yung
magtatawag ng tao papunta sa akin. At kita po yan, John chapter 4, yung babae sa balon, na nakalimang asawa na at higit, di ba? Pero nung nagkaroon siya ng encounter with Jesus, pinamalita niya, at sabi sa verse 39, many of the Samaritans from the town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. So when the Samaritans came to him, tingnan niya, they urged him to stay with them, and he stayed 2 days. Magkaaway po ang mga Jews at Samaritan. Bakit? Tingin po ng mga Hudyo, mga Samaritano may kagagawan, kaya pinagdaanan nila yung parusa ng Diyos. Bakit? Sila nagpasimula ng idol worship, mga naki-intermarry, mga ganon. Pero dito tignan nyo, they urge him to stay 2 days. Nag-stay si Jesus because of the impact ng testimony ng Samaritan woman. Dahil doon, naka-influence siya sa mga kababayan niya. Dahil doon, tumugon po sila, uy, mag-stay ka muna, Jesus. No? Mag-stay ka muna. At hindi lang yun, because of these words, many more became believers. Mga kapatid, marami po dyan hinog na. Sinasabi ko kasi marami po dyan hinog na. Nag-aantay na lamang po ng maaya. Nag-aantay na lang po na maaya. Tsagain lang po natin. Tsagain lang po natin. Hindi po natin timing. Timing po ng Diyos. May timing po ang Diyos. May tamang timing. Okay? Nga lang po, kailangan ang buhay natin may impact. Ang buhay po natin may magandang influensya dahil nakikita po ang Diyos sa buhay natin. And a life that shows God's power to change will inspire people to come to Him. Pag nakita po, nga, totoo nga, may Diyos na nagbabago. No, totoo nga. Gusto ko rin marinig yung mabuting balita na nagpapabago sa isang sugaron para humintong magsugal, sa isang babaero, maging tapat sa kanyang asawa, sa isang mandaraya, maging tapat sa kanyang dealings, maging honest. Okay, John chapter 21, tingnan niyo po ito ha. Si Pedro, na takot mamatay noon, kaya tinatuwa niya si Jesus, sinabihan na siya ni Jesus nung na-restore siya. Sabi niya, I tell you the truth. Ito ha, sinabi ni Jesus kung paano mamamatay si Pedro. Natakot. I tell you the truth. When you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Where you do not want to go. Ano ibig sabihin kaya no? Ayan, ito na, pinaliwanag ni John. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. So, sabihin, hindi karaniwang kamatayan, stretching hands. Alam niyo po, pinatay si Peter, pinako siya ng pabaliktad. Bakit sabi niya, hindi ako karapat-dapat ipako gaya ng Panginoon ko? Ang layo ko para sa kanya, kaya baliktad ako. Then he said to him, follow me. Natakot ba si Pedro? Hindi. Sumunod siya. O, fast forward tayo. Pentecost. Bumaba ang banal na Espiritu, nag-speaking in tongues sila, kinutya sila ng mga tao, makalasing nga, aga-aga naman, tumuma ng mga yan. Anong ginawa ni Pedro na dating takot, pero alam niya kung paano siya mamamatay? O, ito ginawa niya. Peter stood up, hit the 11. Tingnan niya, raised his voice, o, nagtaas ng boses. Yung dating takot, nagtaas ng boses. At addressed the crowd. Diba? Nagsalita siya sa kinatatakutan niyang crowd. Fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen, listen carefully to what I say. Abo, tapang na niya. No, tapang na niya. At ano yung resulta dahil tumapang siya? No, dahil he became an influence, that he made himself available to inspire others to respond. O, ito yung response ng tao dahil nilakasan niya yung loob niya. With many other words, he warned them and he pleaded with them, save yourself from this corrupt generation. Ito yung tugon ng tao. Those who accepted this message were baptized. And about 3,000 were added. Ilang thousand? 3,000 were added to their numbers that day. Nakakalungkot po, no? Dati, 3,000 in one day. Ngayon po, 1 in 1 year. In Jesus' name, we got that. Sana po, bago tayo mag-anniversary, meron na tayong ma-even para kay Lord.
Sana po bago tayo mag-25th anniversary, meron na po tayong maakay tungo sa bagong pamumuhay sa Panginoon. Lakasan natin ang loob natin. Let our lives create an impact, positive impact, that will influence other people in such a way that they will be inspired to respond to the word of the Lord. No? Kasi mga kapatid, good works due to regeneration. Ito yung ginagawa ng salita ng Diyos. Ito yung ginagawa ng banal na spirito Regeneration and renewal. It inspires people to accept God's invitation. Kung hindi ko po nakita sa buhay nung nag-aya sa akin sa Bible study, yung kanilang pinag-aaralan, hindi po ako attend sa Bible study nila ngayon. Okay, truth to be told, bakit ako sumama? Niyaya po ako nung kumpare ko na ngayon. Bro, may pupuntahan ka ba? May pinupuntahan po ako nung pag-Friday, Saturday Half day kami noon. May pinupuntahan po ako noon. Pinupuntahan ni Pastor noon. Pupunta po ako ng Green Hills para mag-window shopping ng laruan at comics. Pero that fateful Saturday, ewan ko ba't isa wala. Pwede ba ganun? Sige, mamaya na lang pupunta pagkatapos. Kasi nakita ko po sa buhay niya kung paano siya binago, kung paano siya inayos, at kung paano niya isinabuhay yung mabuting balita na binabahagi niya sa akin. Ngayon, kanina, ano ba yung impact natin? Ano ba yung influensya natin? Ngayon, pangatlong tanong dito, how do we inspire people for Christ? Paano po sila na-inspire na kilalanin pa itong Jesus na ito? No? We say we are Christians, pero paano sila ma-inspire? Ano yung sabihin ng Christian? Paano natin sila na-inganyo? Na-inganyo. Yan. So yung mga kapatid, this is our unique calling. Ulitin ko po as we end this series, this is our unique calling from the Lord. Our unique calling is to have a positive effect on the world we are in. Yung world, hindi lang po yung earth. Ano yung world mo? Classroom ba yan? Ano yung world mo? Office ba yan? Ano yung world mo? Toda ba yan? Ano yung world mo? Samahan ba yan ng mananahi? Tahian ba yan? Ano yung world mo? Yung compound nyo? World mo yun? Ano yung world mo? Classroom ba yan? Klase mo? Diba? Yan yung world mo. And maging positive po yung effect naman natin sa kanila. Nawa yung ating effect po creates an impact for Jesus. Nawa yung buhay po natin will have an influence on their lives. Makita nyo, ganda pala mamuhay ko dahil ni Jesus. At it will inspire them to accept the invitation. Sige na nga, gusto ko na umatin ng Bible study na yan. Sige na nga, gusto ko na umatin ng prayer meeting na yan. No? So yun mga kapatid, and that being said po, sa Connect Group po, paano kaya tayo magagamit ng Diyos para mabago yung paligid natin? Yung lang, yan lang. Yung paligid mo, paano po magagamit ka ng Diyos para mabago? Mabago yung kwentuhan, mabago yung talakaran. Di ko alam. Paano kaya? Pangalawa, paano kaya tayo mananatili na asin at liwanag? Again, asin na walang lasa, walang gamit. Ang liwanag na nakatago, walang gamit. Okay? Makakadagdag lang po yan ng usok. No? Kaya paano tayo mapapanatili yung ating distinctiveness sa Panginoon? Kayo lang po makakasagot po yan. No? Dahil nasagot ko na po yan noon at patuloy ko pa rin po siyang sinasagot hanggang ngayon. Kaya mga kapatid, again, I challenge everyone, have a positive effect kung saan man kayo dalhin ang inyong bahay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tayo lahat. And let's pray. Alam nyo, hindi po madali, no? Hindi po madali maging asin at liwanag. Pero sulit. I want to assure everyone, hindi po madali yan, pero sulit po. Ulitin ko sulit po siya. Hindi po kayo magsisisi. Hindi po kayo magsisisi. When I surrendered my life to the Lord, 25 years ago, and when I decided to follow Jesus talaga, walang 180 degrees, sulit po hanggang ngayon, wala pong pagsisisi. Wala pong pagsisisi. Hindi ko man po na-enjoy itong mga bagay na ito dahil nakakalugod kay Lord, wala pong pagsisisi. Sulit po. Hindi ko man po na-enjoy itong mga panuuri na ito, mga babasahin na ito, mga musika na ito, sulit po. Sulit. At sana po maranasan niyo po yan, yung contentment na sulit pala, no?
na magkaroon ng positive effect for the world by following Christ wholeheartedly. So let's pray po. No? Panginoon, salamat po sa umaga ito. Hindi po aksidente na narinig namin, nasumpungan namin yung mabuting balita na kami po pala ay may positive effect sa mundo ito. Kaya panalangin ko po sa bawat isa sa amin, tugunan po namin yung unique calling na yan. Saan man kami magpunta, magkaroon po ng pagbabago, mabuting pagbabago. Lord, mabuting pagbabago sa pangalan ni Jesus. Magkaroon po ng mabuting pagbabago sa pamamagitan po ng impact ng aming buhay na binago po ninyo. Sa pamamagitan po ng influence ng buhay namin na binago ninyo. At sa lahat, Lord, sa inspiration na manggagaling doon sa buhay na binago po ninyo. Kaya panalangin ko po sa bawat isa, Lord God, saan man kaming estado ngayon ang aming saltiness and liwanag, Lord, luminance, Lord, ang aming liwanag, ang aming radiance, in Jesus' name, increase our distinctiveness ngayon. Increase our distinctiveness, Lord God. Sandali lang po ang buhay namin sa mundo ito. Mas mahaba po yung aming itatagal sa inyong kaharian. Kaya naman, Lord God, we prepare ourselves, Lord God, by winning souls for you and by maintaining our distinctiveness. Mapanatili namin ang aming pagiging asin at liwanag sa mundong ito. Having a positive effect sa mundong ito, Lord. Lord, I just commit to you everyone, Lord. Right now, maranasan po nila, makita nila, marinig nila, Lord God, sabihin sa kanila ng mga tao yung impact nila sa buhay nila. Lord God, marinig nila in the coming days that they have created an impact. Uy, may impact sa akin yung prayer mo. May impact sa akin yung buhay mo. Na-inspire ako sa buhay mo. At na-influensya ako sa sinasabi mo. Just release that word sa bawat isa. And as I release those words, Lord, samahan niyo po ng lakas ng loob sa bawat isa. To go and seize the moment, seize the harvest. Harvest time na po, Lord. God, sa mga nangyayari sa mundo na ito, digmaan, Lord, balita ng digmaan, mga kalamidad, lindol, bagyo. Lord, nararanasan na po namin yung hindi namin nararanasan dati. Pati po yung mga tornado, ipo, buhawi. Signs po yan at the times. Kailangan bilisan na po namin. Kaya we, Lord God, take the risk, Lord God, and be distinct. Nakita po namin yung effect namin sa ibang tao. We commit everyone to you, Lord God. Maging asin po kami, baguhin yung environment tungo sa kabutihan. Maging liwanag po kami. Magkaroon ng kalinawan saan man kami pupunta. Ipaprayer namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.